Magandang araw po. Ako po si Romy. Isa po akong basurero at halos gabi-gabi ko nang ginagawa ang pamamasura sa mga kalsada ng Maynila. Wala naman akong reklamo sa buhay ko. Sapat naman kasi ang kinikita ko para sa sarili ko lang. Wala po kasi akong pamilya at sanay na akong makita ang lahat ng klase ng basura. Sanay na din ako sa mga amoy at dumi ng mga kinakalkal kong basurahan. Nasanay na rin ako makakita ng mga kalye na puno ng tao at mga lugar na madilim at tahimik. Isa sa mga lugar na madalas kong daanan ay ang isang parke. Parati akong dumadaan doon pagkatapos kong mangolekta ng basura. Wala naman tao sa parke tuwing mga oras na yun, kaya't madalas akong nagpapahinga doon. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, napadaan ulit ako sa parke. Medyo pagod na din kaya nagpahinga ako ng panandalian. Naupo ako sa isang upuan. Habang nakaupo, may nakita akong kakaiba. Sa gitna ng parke, may isang babae. Hindi ko siya masyadong makita ng buo. Ang katawan niya lang ang malinaw ko nakikita dahil medyo malayo ang pwesto ko. Napansin kong sumasayaw siya at natatakpan ng anino ang mukha niya. Kaya hindi ko matukoy kung sino siya o kung ano siya. Kinakabahan ako, pero hindi ko maintindihan kung bakit ako natutukso, natitigan siya. Napapatanong ako sa isip kung bakit nasayaw siya doon ng ganong oras. Pero inisip ko na lang na baka nagpa-practice at gusto ng tahimik. Kita akong sumasayaw siya at ang galaw ng katawan niya ay animoy profesional, pang-contest kumbaga. Pero parang may puwersa ako nararamdaman na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit ang pinakakaiba sa lahat ay ang hindi ko makita ang mukha niya dahil nakayuko siya at natatakpan ng anino. Tapos tuwing iikot siya, parang may kakaibang ritmo sa kanyang galaw na parang ang katawan niya ay sumasabay sa hangin. Habang nakaupo at nanonood, nakaramdam ako ng antok. Tatayo na sana ako para umuwi. Pero may kakaibang puwersa na nag-aakit sa akin. Parang gusto ko pang magtagal at magmasid. Kaya't nanatili ako nakaupo at patuloy na nanonood sa babae. Tinitingnan ko siya mula sa malayo, ngunit hindi ko magawang lumapit. May isang malamig na pakiramdam sa loob ko na nagsasabing wag. Kaya pumirmi ako sa pwesto ko. Sa sunod na gabi, dumaan ako ulit sa parke. Hindi ko maalis sa isipan ko ang babaeng yun. Kaya muling huminto ako at nagmasid. Habang palinga-linga, nakita kong ando na naman siya. Sumasayaw sa gitna ng parke. Wala akong ibang maramdaman kundi ang kagustuhang malaman kung ano siya, kung sino siya. Gusto ko nang maglakad patungo sa kanya, ngunit hindi ko magawa. Parang may nagbabalik sa akin na pakiramdam na masama ang gagawin ko. Kaya nanatili ulit ako sa malayong upuan at doon nanood sa bawat pag-indak ng babae. Habang tumatagal ay parang nagkakaroon ako ng pakiramdam na tuwa at saya sa aking panonood. Parang nagkakaroon ako ng lakas ng loob na lapitan siya at magpakilala. Pero mas nanaig ang kaba at hiya ko, kaya't nanatili ako nakatanaw sa kanya sa malayo. Paglipas ng ilang gabi, hindi ko na kayang iwasan ang pakiramdam at ideya na makilala siya. Lagi akong bumabalik sa parke, gabi-gabi. Di ko mapigilan na hindi manood sa nakakabighaning sayaw ng babaeng yun. Parang may nagsasabi sa loob ko na kailangan kong bumalik at panoorin siya. At bawat gabi, andun siya, patuloy na sumasayaw. Palaging ang katawan lang ang nakikita ko at hindi ko pa rin makuha ang mukha niya. Napapaisip ako, baka mamaya artista pala ang babaeng yun. Hanggang sa isang gabi, sa ika-5 gabi ko na bumalik sa parke, napansin kong mas maliwanag ang parke ngayon kumpara noong mga nagdaang araw. Hindi ko maintindihan kung bakit mas maliwanag ang paligid. Inisip ko na lang na baka pinalitan ng ilaw. Habang nanonood at nakangiti,
May naramdaman akong hangin na malamig na tumulak sa akin para tumayo at lumapit sa babae. At habang ako'y papalapit, di ko mapigilan na lalong mabighani sa babae. Pero medyo may kaba akong nararamdaman. Nang makalapit ako sa babae, napasabi ako sa isip ko ng sa wakas, kitang-kita ako na ng buo ang katawan niya. Ngunit hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Kaya sinubukan ko siyang tawagin. Miss, sambit ko. Pero nagpatuloy siya sa pagsayaw. Kaya nanood na lang ako sa malapit na distansya. Pero napansin kong iba ngayon ang sayaw ng babae. Parang mas mabilis at mas matalim ang bawat galaw niya. Parang hindi na siya sumasayaw. Parang may mga galaw na hindi natural. Parang may puwersa na hindi normal. Bigla ako nagkaroon ng takot. Pinilit kong alisin ang takot na nararamdaman ko. Ngunit hindi ko kaya. Hindi na normal ang galaw ng babae. At parang may mga tunog ng buto na nababali. Para akong statwa sa kinatatayuan ko. Nasa harap ko siya at hindi ko kayang gumalaw at di ko alam kung bakit. Ilang sandali lang, biglang tumigil ang babae sa pagsayaw. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ang katawan niya ay parang gumaang at naglalaylayan ng mga ito. At parang nagbago siya. Naging mas matangkad ng ilang pulgada sa akin. Nakaramdam ako sa katawan ko ng isang matinding panginginig. Ngunit ang mata ko ay nakatutok pa rin sa kanya. Ilang sandali, sa isang mabilis na galaw, iniangat niya ang kanyang muka. Ang puso ko ay tumigil. Ang mukha ng babae ay hindi tulad ng inaasahan ko. Gumapang ang kilabot sa aking mga balat. Ang mukha niya ay sobrang putla. Ang mga mata niya ay walang buhay. Ngunit ang pinaka nakakakilabot sa akin ay nangumiti ito at lumabas sa mga nagtutulisang mga ngipin nito. Ang mga ngipin ng babae ay hindi ordinaryo. Mahahabang pangil. Matutulis na para mga pangil ng isang mabagsik na hayop. Habang nakangiti ito, parang may sinasabi siya pero walang mga tunog ang boses nito. Lalo akong kinalabutan. Parang tumigil ang mundo ko. Naramdaman ko ang isang malamig na pakiramdam sa katawan ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Tumigil ang lahat ng ingay at tanging hangin at hampas ng mga halaman sa parke ang naririnig ko. Ilang minuto ang lumipas. Nakagalaw na ako at tumakbo papalayo sa babae. Habang tumatakbo papalayo, nilingon ko ang babae. Pero nasayaw ulit ito. Ilang sandali lang, ang babae parang tumatakbo papalapit sa direksyon ko. Binilisan ko lalo ang takbo. Hindi na ako lumingon pa hanggang sa makalayo ko doon sa parke. Nang makauwi ako, hindi pa din maalis sa isip ko ang itsura ng babae. May takot pa din ako nararamdaman. Hindi ako makapaniwala. Nagdasal na lang ako bago matulog para mabawasan ang takot ko. Madalas pa din ako napapadaan sa parking yun. Pero hindi na sa gabi. Tumigil na ako mamasura sa gabi dahil sa takot na makita ulit ang babae. Pag napapadaan ako sa parke, pakiramdam ko palagi na ang presensya niya ay lagi naroroon. Kahit hindi ko siya nakikita, ramdam ko ang kakaibang puwersa, ang kakaibang nilalang na nagmamasid mula sa dilim. Hindi ko na kayang bumalik pa sa parke, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na hindi ko na maaalis sa mukha ng babae na nakatatak na sa isip ko. Hindi ko na siya pwede takasan. Siya ay lagi naroroon, naghihintay ng susunod na manonood.